Magandang umaga, narito po ang update sa ating minomonitor na si Bagyong Pipito. Kanina pong alas 8 ng umaga ay lumakas pa bilang isang tropical storm si Pipito at binigyan po ng international name na Saudel. Yan po ay kontribusyon ng bansang Micronesia at yan po ay ang tawag sa mga sundalo ng village chief doon. Huli pong namataan ng sentro ni Tropical Storm Pipito sa layong 295 kilometers silangan ng Baler, Aurora at ngayon may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At makikita natin sa ating satellite animation na maraming lugar po dito sa ating bansa na nakaranas ng malalakas na pagulan, dulot po ng bagyo. Itong mga kulay pula po na mga kaulapan sa ating satellite channel. Samantala, may isang bagong bagyo po na nabuo sa labas ng ating area of responsibility. Itong tropical depression na ito ay huling namataan sa layong 1,735 kilometers silangan hilagang silangan ng dulong hilagang Luzon. Sa kasalukuyan po ay hindi naman inaasahan na papasok ng ating area of responsibility ang bagyong ito at wala rin po itong epekto sa ating panahon. Dahil po sa pag-upgrade natin sa intensity ng bagyo, ay nagtaas po tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 kung saan ang pagbugso ng hangin ay mula 60 hanggang 120 kilometers per hour ay nakataas po yan sa mga lalawigan ng Pangasinan, La Union, Ifugao, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Aurora, Tarlac, ang katimugang bahagi po ng Ilocos Sur, kasama po dyan yung mga bayan ng Alilem, Sugpon at Agudin. Hilagang bahagi ng Zambales, nandyan po yung mga bayan ng Botolan, Cabangan, Candelaria, Iba, Masinloc, Palawig at Santa Cruz. Pati rin po yung southern part ng Isabela, kasama po dyan ang mga bayan at lungsod ng Alicia, Angadanan, Aurora, Benito Soliven, Burgos, Cabatuan, Kawayan City, Cordon, Dinapigue, Etchague, Gamu, Jones, Luna, Nagilian, Palanan, Ramon, Reina Mercedes, San Agustin, San Guillermo, San Isidro, San Manuel, San Mariano, San Mateo at Santiago City. Pati rin po yung northern portion ng Quezon kasama ng Pulillo Island. So yan po yung mga bayan ng General Lacar, Burdios, Humalig, Panukulan, Patnanungan at Pulillo. Samantala, nakataas pa rin po ang signal number 1 kung saan ang hangin po ay mula 30 hanggang 60 kilometers per hour ang pagbugso. Dito po sa Metro Manila at sa mga lalawigan ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Bulacan, Pampanga, Bataan, Rizal, Catanduanes, hilagang bahagi po ng Camarines Norte, dyan po sa mga bayan ng Kapalonga, Jose Panganiban, Paracale, Vinsons, yung ibang bahagi po ng northern part ng Quezon, mga bayan po yan ng Infanta at Real, at yung ibang bahagi po ng mga lalawigan ng Ilocos Sur, Isabela at Zambales. Samantala ngayon pong alas 11 at alas 11:30 ng umaga naglabas po ang ating ilang Regional Services Division ng heavy rainfall warning. Nakataas po ang red warning level sa lalawigan ng Camarines Norte dahil sa torrential or buhos na pag-ulan na naranasan doon. Meron po tayong aasahan na matinding pagbaha lalo po sa mga low-lying at flood-prone areas, yung tabing ilog at tabing sapa, at pati rin po yung mga pagguho ng lupa sa mga mountainous areas. Samantalang nakataas naman ang yellow warning level sa hilagang bahagi ng Palawan, kasama na po yung Kalayaan Islands at mga bayan ng Agutaya, Magsaysay at Cuyo. Posible po yung mga pagbaha sa mga low-lying areas at yung mga pagguho ng lupa sa mountainous areas. Ang susunod pong updates, heavy rainfall warning ay lalabas mamayang alas 2 ng hapon. Yung mga lugar po kung saan may signal number 1 and 2 ay hindi pinapayagang pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda dahil po sa napakaalong karagatan. At maliban po dun sa mga lugar na yon, bawal din pong pumalaot. May gale warning tayo sa Batanes, Cagayan at Ilocos Norte dahil sa hinihila ng bagyo na northeasterly surface wind flow. Huwag na po munang pumalaot para maiwasan ang sakuna. Tingnan natin ang magiging pagkilos ng bagyo in the next 3 days. Sa kasalukuyan nga po ang ating pagtaya
west-northwestward yung general direction ng bagyo. So nakikita natin dito sa ating figure na posible ngayong gabi ay maglandfall sa pagitan ng Aurora at Isabela area itong si Pipito at tatawid dyan sa pagitan ng Northern at Central Luzon bago lalabas ng West Philippine Sea bukas ng umaga. By that time, nasa layong 155 kilometers kanluran ng Dagupan City, Pangasinan itong si Pipito. At Thursday morning naman, October 22, nasa may hangganan po ng ating area of monitoring sa layong 465 kilometers kanluran ng Dagupan City, itong sentro ng bagyo. And makikita natin sa ating icon na nasa severe tropical storm category po ito. Nasa gitna po yan ng West Philippine Sea. And by Friday morning, nakalabas na po ng ating area of monitoring itong si Pipito sa layong 605 kilometers kanluran ng Dagupan City. Mag-recap tayo ng mga nabanggit ko kanina at ng mga aasahan pa tungkol kay Pipito. Generally, west-northwestward or kanluran, pahilagang kanluran po ang direksyon ngayong araw ng pagkilos ng bagyo. Posibleng maglandfall sa may Aurora, Isabela area ngayong gabi sa pagitan ng alas 7 at alas 11 ng gabi. Natawid po yan sa gitnang bahagi ng Luzon sa pagitan po ng Northern at Central Luzon at lalabas sa may West Philippine Sea bukas ng umaga. Posibleng makalabas na ng ating area of monitoring ang bagyo sa Thursday, October 22 ng umaga. Lumakas po bilang isang tropical storm si Pipito kaninang alas 8 ng umaga at posibleng lumakas pa itong bagyo pagkalabas po dyan sa may West Philippine Sea at posibleng umabot ng severe tropical storm category by Thursday habang nasa gitna ng West Philippine Sea si Pipito. Ngayong araw po, may aasahan pa rin katamtaman hanggang sa malalakas na pagbuhos ng ulan ang Bicol Region, Mimaropa, yung 4 na lalawigan po ng mainland Cagayan Valley Region, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino, at Pangasinan, Benguet, Aurora, Nueva Ecija at Quezon. Samantalang ang Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon, ang Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro, makakaranas po ng mahihina hanggang sa kuminsan ay katamtaman at malalakas na pagbuhos ng ulan. Posible po ang mga pagbaha at yung rain-induced landslides kapag malalakas o tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan, lalo po sa mga lugar na very susceptible sa mga hazards na ito, katulad po ng mga mababang lugar at yung mga tabing sapa, tabing ilog at pati po yung mga bulubunduking lugar. Naglalabas po ang ating Regional Services Divisions ng kaukulang rainfall or thunderstorm advisory at kapag tuloy-tuloy malalakas na pagbuhos ng ulan ng heavy rainfall warning. Kagaya po lang na ipakita ko kanina kung saan may red warning level tayo sa Camarines Norte at yellow naman sa hilagang bahagi ng Palawan. Malalakas pong hangin ang inaasahan sa mga lugar kung saan may signal number 1 and 2. At even po yung mga lugar na wala namang signal, dyan po sa may Batanes, Babuyan, pati rin po yung mga baybayin at bulubunduking lugar ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte, ay may aasang mga pagbugso ng hangin dahil sa hinihilang northeasterly surface wind flow ng bagyo. At dahil po dyan, magiging maalon hanggang sa napakaalon po ang kalagayan ng mga karagatan sa mga lugar kung saan may signal number 1 and 2 sa Batanes, Cagayan at Ilocos Norte. Mapanganib po ang pumalaot, kaya wag na po munang tumuloy para maiwasan po ang sakuna. Ang susunod po nating update ay na Severe Weather Bulletin mamayang alas 2 ng hapon at ang susunod naman na press briefing ay mamayang alas 5:30 ng hapon. Para po masundan ang updates sa ating minomonitor na bagyo, gamitin lamang ang hashtag #PipitoPH. Pumunta po sa ating Twitter and Facebook accounts para sa updates DOST_Pag-asa. At para po sa mas kumpletong impormasyon, pumunta sa ating website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang update kay Tropical Storm Pipito mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po ang inyong forecaster, Ariel Rojas. Magandang tanghali po at mag-ingat tayong lahat.